perwisyo at takaw aksidente pa. Itong reklamo ngayon ng mga motorista at residenteng dumaraan sa Malaria Road sa lungsod ng Caloocan. Bakit nga ba umabot sa ganito ang nasabing daanan? At ano ang agarang responde ng DPWH? Hindi pong tunghayan. Balik ka kung aligang tag-init dahil yung mga katuto yung buhangin. Abala din po kasi traffic, laging traffic siya. Tapos yung sakitan namin medyo rin kasi walang masyadong bumibili. Kailan pa masusolusyonan yan? Ang tagal na yan. Ito ang larawang ibinahagi sa isang community page sa Facebook ng isang residente mula sa lungsod ng Quezon. Matatagpuan ito sa Quirino Highway o mas kilala bilang Malaria Road. Batay sa komento ng ilang netizen, inihalin tulad nila ang daanan sa buwan. Habang ang iba naman, abay nagbiro pa na tila mga isla sa Palawan o di kaya'y ang tanyag na Chocolate Hills ng Bohol. Ngunit mas maraming nabahala dahil ang daanang ito ay pugad ng aksidente ng mga motor at iba pang sasakyan. Paano ba naman ang nasabing kalsada, lubak-lubak at baku-bako? Magyang responde team na agad na nag-imbestiga sa lugar, hindi lamang na traffic, naranasan din ang dumaan sa kaliwat kanang malalaking butas at nakausling mga tumpok-tumpok na asfalto. Nakausap namin si Luis, delivery rider at matagal ng residente sa lugar. Ayon sa kanya, noon pa man ay daanan na ang kanilang lugar ng iba't ibang klase ng sasakyan. Ngunit na magsimula ang mga pagtatayo ng establishmento at pagdami ng mga sasakyan, dito na nila nararanasan ang matinding problema. Taga dito po ako, dito lang sa Camilla Street. Dati po akong security guard. Dati naman po, okay naman po is. So sa tagal na siguro ng daanan, butas-butas na po siya. May road po ito ng Quirino Highway po. Dito lahat daanan ng papuntang Manila, tapos papuntang Bulacan. Boundary kasi po ito. Bilang rider, reklamo nila ang baku-bakong daanan na madalas pagmula ng aksidente. Malaking pasakit din sa kanila ito dahil madalas na matapon ang mga idinideliver nilang pagkain. Hassle po eh. Tapos, di mo din na malayin, maraming nadidisgrasya din po dyan. Kahit anong ingat mo dyan, or madidisgrasya ka dahil sa lubak, tapos butas-butas po siya. Ma'am, sa akin ang dami na po. Lalo na yung mga hindi po taga dito, di nila alam yung daanan. Mabibilis pa na yung ibang rider, di nila alam na doon sila ma-out of balance. Masyadong lubak po, ma'am. Madami talagang kahit saan ka, para ka nangangabay lang. Siyempre, kaming bilang rider po, gusto naming may dalagad yung pagkain hanggat mainit pa. Kahit anong ingat namin po, dadalbog po yung daanan po eh. Kaya natatapon minsan kaya humingi kayo ng pasensya dun sa mga customer po namin. Ngunit paglilinaw niya, makailang ulit ng ginawa ang daanan. Bagamat nalalagyan ito ng asfalto, mabilis din itong nasisira dahil sa mga pag-ulan at mga dumadaang dambuhalang truck at bus. Yung mga butas-butas po, dati inispaltohan kaso inaanod lang po ng ulan. So ngayon nagkaroon ng butas-butas. So ginagawa ng DPWH, tinatakpan ng minsan lupa. Nawawash out din po. Minsan mga bato na mga buhangin, nawawala din po dahil sa ulan po. Mas lumalala yung nagkakaroon ng disgrasya dahil yung lupa nababasa, madudulas, pati yung buhangin po. Magyang ilang residente at nagtitinda sa lugar, ramdam na ang dalang perwisyo nitong daanan. Pwede po kasi kayo ma-aksidente dyan kasi sobrang lubak po lalo na po yung ganyan pong daan. Abala din kasi minsan pag traffic, syempre hindi kami agad-agad makarating dito sa namin, sa pwesto, gawa niyang lubak-lubak. Panawagan ni Luisito, nasa kabila ng mga ginagawang pagsasaayo sa kanilang kalsada na makatutulong sa kanila sa mga susunod na panahon.
ay mabigyan din sana sila ng kaunting ginhawa. Ang gusto ko lang po sana, maayos na po itong daanan namin para lahat po ng dadaan o lalo na't mga motorcycle, maging maayos na po yung wala na pong madisgrasya or maayos lang po yung daanan. Hindi po siya lubak. Okay lang naman matraffic, at least maganda po yung daanan. Hindi po siya nakakadisgrasya sa mga rider. Agad kami nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Caloocan upang malaman ang estado ng nasabing daanan sa Quirino Highway na kanilang nasasakupan. Ngunit ayon sa kanila, ang nasabing daan ay nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nagpaunlak ng panayam ang 3rd District Engineering Office ng DPWH na nakasasakop sa nasabing lugar. Paliwanag nila, tuloy-tuloy ang pagsasaayos. Patunay dito ang drainage rehabilitation sa nasabing kalsada. Ang Malaria Road po, sa DPWH name po niya is Novaliches San Jose or San Jose Novaliches Road. Pero po, mas kilala siya ng public na Quirino Highway. Connecting po siya ng Quezon City and Bulacan. From light vehicles, buses, jeeps, and trucks, heavy trucks. Condition po natin sa Malaria area, since may mga public markets, may mall, may Metro Plaza, ganyan. Busy road talaga siya. Tapos may ongoing kaming project, may ongoing din si MRT. So, imagine yung volume ng people, yung volume ng vehicles, lalo na yung sa mga equipment natin, yun, crowded na siya kumbaga. Tapos kung makikita nyo po dun sa existing nating condition dun sa Malaria area, wala po siya existing drainage. So, kung wala siyang existing drainage, yung tubig po is nandun lang sa kalsada, which nakaka-cause ng pagkasira. Kaya ngayon po, yung project namin, meron pong construction ng drainage para magkaroon na po ng catchment yung tubig natin. May reblocking na rin po tayo ng kalsada. Dagdag pa niya, dahil sa itinatayong MRT-7 sa lugar, ay per schedule ang ginagawang pagkukumpuni sa kabaan ng Quirino Highway. Kasabay namin si MRT-7. Since po ang San Jose Nova is hindi naman po talaga siya ganun kalaki, tapos kasabay pa po yung construction, hindi po kami pwedeng magsabay ni MRT. So bigayan po talaga kami. Kailangan po meron nakalatag silang schedule, may nakalatag kaming schedule. Para po kapag nag-implement kami ng operation namin, hindi po ganun kagrabe yung magiging traffic. Kasi ngayon pa lang po, sobrang traffic na, di ba? What if pa kung magsabay pa po kami? Ngayon po ang ongoing namin, naglatag po kami ng schedule po namin sa LGU, sa traffic unit. Ang ongoing naming scheme ngayon is every weekends. Parang po sa EDSA. Yung Friday ng gabi, babasa, ganyan. Tapos bubuksan po yung traffic ng Monday ng madaling araw or Sunday ng gabi. Kung makikita nyo po, di ba 4 lanes tayo sa Quirino Highway? Ang inner lane is nasakop na ni MRT-7. So, ang pwede lang namin gawain is outer lane. So, one side lang po kami. Kung hindi po kami magko-close, wala pong ibang dadaanan. Humihingi rin siya ng paumanhin sa mga susunod na araw dahil maaring isasara ang southbound lane ng naturang kalsada. Ngayon po, kung makikita nyo po, may ongoing kaming project, Rehabilitation of Roads and Drainage. Nas-clarify na yung ibabaw. So ngayon, ngayong weekend, ngayon, ongoing sila ng drainage. Ngayong weekend, magbabasag na po sila ng pavement para yung outer lane natin, southbound, madaanan na pagdating ng Monday. Kumbaga, medyo smooth na siya. Target po namin sa Malaria area, 130 meters po yun eh. Ayun talaga may sira dun sa may Metro Plaza banda. We need po 3 to 4 weeks po. Para po dun sa area na yun. Kung wala, considering na wala po tayong maging suspension dun sa schedule, na kasi syempre bigayan po tayo ni MRT. Humihingi po kami ng pasensya at malawak na pangunawa para po patungkol po doon sa ginagawa po nating proyekto ngayon. Asahan nyo po na ginagawa po namin lahat ng aming makakaya upang maging maginhawa po at ligtas ang ating kalsada. Maayos, maginhawa at ligtas na pagbiyahe.
Ito ang dapat isaalang-alang na mga namamahala sa ating mga pangunahing kalsada para sa kapakanan ng mga motorista at mananakay. Kaya naman ang mga reklamo at sumbong na tulad nito, nararapat lamang na agad marespondehan upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.